Ang magsasaka ay naghasik ng mga buto, at ang mga binhi ay nahulog sa 4 na iba't ibang uri ng lupa. Ang unang binhi ay nahulog sa isang landas kung saan inilalakad ng mga tao. Matigas ang lupa sa daanan. Ang binhi na nahulog sa daan ay gumulong lamang sa ibabaw nito. Maya-maya ay may dumating na ibon at kinain ang buto. Ang sumunod na binhi ay nahulog sa mabatong lupa. Ang buto ay sumibol ng napakabilis at nagkaroon ng mga dahon at ugat sa loob ng ilang araw. Ngunit, hindi nagtagal, ang halaman ay namatay. Iyon ay dahil ang mga ugat ay hindi maaaring tumubo sa mga bato. Nang mamatay ang mga ugat, namatay ang halaman. Ang ikatlong binhi ay nahulog sa lupang puno ng mga damo at mga tinik. Ang halaman ay sumibol at nagsimulang tumubo. Ngunit hindi ito naging napakalaki. Sinakal ng mga damo ang halaman at patuloy na kumukuha ng lahat ng araw at ang pinakamagandang lupa. Ang halaman ay hindi kailanman nagbunga ng anumang buti. Ang huling binhi ay nahulog sa napakagandang lupa. Hindi nagtagal, tumubo ang halaman at nagsimulang lumitaw ang mga dahon. Ang ugat ay malusog at ang halaman ay lumaki araw-araw. Nagsimulang lumitaw ang butil sa tangkay at nang dumating ang tamang panahon, pinitas ng magsasaka ang butil para ibenta o dinudurog para gawing harina para sa tinapay. Tinanong ng mga tao si Jesus kung ano ang ibig sabihin ng talinghaga. Sinabi niya sa kanila na ang binhi ay tulad ng mga bagay na sinusubukan niyang ituro sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. Itinuro ni Jesus sa maraming tao na ang Diyos ang hari sa buong mundo sa parehong paraan kung paano nagtanim ng maraming binhi ang magsasaka. Hindi lahat ng binhi ng magsasaka ay tumubo, at hindi lahat ng nakikinig kay Jesus ay naniniwala sa kanyang sinasabi. Ang iba't ibang tao ay may iba't ibang uri ng puso. May iba't ibang uri ng puso tulad ng iba't ibang uri ng lupa. Ang matigas na lupa ng daanan ay tulad ng matigas na puso ng mga taong nakarinig ng turo ni Jesus. Ngunit hindi man lang nauunawaan o pinapansin ang ibig sabihin nito. Kapag matigas ang puso ng mga tao, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Lumalayo sila sa Diyos tulad ng pagkuha ng mga ibon sa binhi. Ang binhing nahulog sa mabatong lupa ay parang isang taong nakarinig tungkol sa Diyos at naging Kristiyano. Napakasaya nilang matagpuan ng Diyos. Ngunit, pagkatapos ay nagbago ang kanilang isip at tumalikod sa Kanya. Iyon ay tulad ng isang halaman na ang mga ugat ay namamatay. Naaalala mo ba ang binhi na nahulog sa lupa na may mga damo at tinik? Ang halaman na iyon ay hindi kailanman naging malaki. Iyan ay tulad ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit pagkatapos ay naging abala sa paggawa ng iba't ibang bagay dito sa mundo at pagsasaya na wala silang oras upang sumamba at maglingkod sa Diyos. Ang sobrang kaabalahan sa mundong ito ay pumipigil sa kanila na maging malakas at malusog na mga Kristiyano, tulad ng mga damo na sumasakal sa halaman. Sa wakas, ipinaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng mabuting lupa. Ang mabuting lupa ang uri ng puso na dapat taglayin nating lahat. Ang mabuting lupa ay isang pusong nakikinig sa salita ng Diyos at nagsisikap na sundin siya. Tulad ng binhi na tumubo sa mabuting lupa, ang mga salita ni Jesus ay tumutubo sa mabubuting puso. Ang taong ang puso ay tulad ng mabuting lupa ay laging gustong makinig sa Diyos at pasayahin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Mayroon ka bang mabuting puso?
Pumapasok ba sa iyong puso ang salita ng Diyos? Lumalaki ka ba bilang isang mabuting pamana? Kung nais natin maging mabuting pamana, tayo ay dapat na palaging makinig ng mga salita ng Diyos.